magkwentuhan tayo ulit dito sa Kwentuhan with Erica. Ang topic natin ngayon ay bakit nga ba mahirap mag-move on? O paano nga ba mag-move on? Sa tingin nyo, bakit nga ba? For me kasi madaling sabihin ng ibang tao na mag-move on ka na, mag-move forward ka na. Pero sa atin, deep inside, we cannot move on the past. We cannot move on to that situation. Whether it's a love, whether it's a family, whether it's a friends. So, ganito lang ginagawa ko. Kasi kaya bakit mahirap mag-move on? Dahil hindi mo pa kayang kalimutan ang isang bagay o ang isang tao na sobrang mahalaga sa puso mo. Sa love naman, hindi mo pa kayang mag-move on o kalimutan yung taong minahal mo ng sobra. Kaya hindi ka maka-move on ngayon. Ang ma-advise ko lang sa'yo, try mong mag-focus sa ibang bagay. Try mong mag-reach ng isang goal. And baka doon mapapansin mo, ma-realize mo na nawawala na sa isip mo yung taong yun o yung bagay na yun. Gagaan na yung pakiramdam mo. Kapag na-feel mo yun, ibig sabihin, malapit ka na maka-move on. Nasa move on stage ka pa, pero nasa stage 1 ka pa. Ang stage 2 naman is yung bagay na yung stage 2 is yan yung pwede kang makinig, pwede kang makinig ng music na makakapagpagaan ng loob mo, ng nararamdaman mo. And after that, you will accept the reality. You will accept na wala na, okay na, tama na, okay na ako. And pinaka-last stage is naka-move forward ka na, masaya ka na, wala na yung nararamdaman mo sa taong yun, okay ka na, hindi ka na nasasaktan, hindi mo na siya on hold, hindi ka nag-let go ka na. Yes, yun yung tamang word, nag-let go ka na sa taong yun, sa bagay na yun. Dahil mayroon pang mga bagay o tao na mas deserve ng pagmamahal mo, ng worth mo. Yun ang tandaan nyo. So, thank you for listening on this podcast, Kwentuhan with Erica.